Hey guys, so gawin natin yung weekly horoscope naman para sa may mga sun, moon, at rising na Pisces. This is for May 18 to 24. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising mo, sa end ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private reading, Spellworks, message mo ko. And Friday till Sunday, nasa May Gulay po tayo sa session note for face-to-face reading. Okay, so this is a progressive reading, meaning, in additional, medyo 7 to 9 weeks, may effect pa tong mga readings na to sa'yo. So, Pisces, what can we see? So, we have here is imagine, number 2. Partnership, that will be one thing na i-open ng universe para sa'yo. Kasi andun yung point na you have a lot of plans na siguro sabihin natin, in-inspire ng universe. May mga targets ka, may mga gusto kang gawin, or let's say na you are projecting or manifesting na it will require assistance. Kakailanganin ng kasangga. Now, this is what the universe will also first provide. Yung magiging yung sa partnership mo. Now, this partnership, hindi naman to romantic. It could be professional, um, na mga, or pwedeng it's also a friendship type of partnership. Actually, pwede rin to na yung tipong mga spiritual partnerships din na ipapadala ng universe para sa'yo. Why do you need this? Kasi kailangan mo na extension ng sarili mo. You have the plan. Actually, parating na rin yung resources na kailangan mo. But it will also need na andoon na you have a person or a group of people who share the same vision, who share the same burden, o pareho kayo ng, sabihin natin, paninindigan or pinaniwalaan. And they're almost here. Ayan na. Now, we have here this number, next mo is 23, the card of peace. Pero, since naka-reverse to, medyo hindi. So, you're also entering a moment na kung saan medyo shakening yung gagawin sa'yo ng universe. The shakening will be for the purpose nito, nakakita ka na pag may ginagawang bahay, tapos yung mga constructor, meron silang parang net, ginagano nila sa buhangin. This is to remove impurities. This, yung sa mga bato, di ba, para makuha nila yung buhangin na gagamitin nila. Yun din ang purpose sa'yo ng universe. Kasi there are things that's why yung the card of imagine, papadalan ka din ng partner, ng mga partners. This will also help you yung mga sabihin natin ng mga tutwa, tutching doon sa mga plans mo, yung mga weak links doon sa mga tina-target mo, they will help to remove it and replace it with something stronger. Now, magiging hindi siya peaceful kapag andun yung point na hinayaan mo yung pride mo ang manaig. Now, this is a moment then na the universe wants to teach you that it is okay to listen to people, to get their advices, to know their inputs. Kasi at the end of the day, lahat tayo, matututo tayo sa bawat isa. So, eto na yung gusto na ipakita sa'yo ng universe na this is a moment also of you for learning. Kasi hindi naman natin lahat alam, di ba? Let's be honest, hindi naman lahat din ng bagay is kaya natin maarok. Now, we have this next card is number 38, to be fair. So, this card is actually also advising, or pinapakita niya dito na medyo andun yung point na mananahimik ka. You will need to literally shut up. You will literally need to listen. Kasi yung part mo na siguro parang ako din may moment akong ganun na may sinasabi sa hindi pa tapos pero you are already making conclusions but based sa nararamdaman mo. Ayun, medyo doon ka bibigyan ng training, bibigyan ng universe ng ng ano bang question? Ano yung term? Training for that para mas maintindihan mo how to properly address those types of matters. Kumbaga, matututo ka pa paano makinig. Paano to anticipate, to wait for the full story ng mga tao. Kasi ang maganda dito, kapag natutunan mo din siya, with the number 27, exchanging gifts, may mga bagay na na pinanghahawakan or paniniwalaan mo na unti-unti siyang ilalayo ng universe from you. With the help of those people, na
ipapadala ng universe sa'yo. Yan, those partners. Kumaga, bibigyan ka nila ng chance or they will help you to have realization na, ay, pwede pala yung mga ganito. Okay pala yung ganyan. Andun yung point na, actually, may mga ituturo sila sa'yo na parang, sabi natin, para mga cost-cutting ways para doon sa mga resources na meron ka is masalvage mo para hindi siya maging magastos in such a way doon sa mga projects mo. And this will allow you also to make sure na mai-utilize mo kasi may iba pang paggagamitan nun eh. Kumbaga, matitipid mo siya. And andoon na magiging mas efficient yung mga magiging results ng projects mong yun. Now, another thing with the number 7 to the C, this is what the card is saying. Kung pwede muna, mag-turn off muna ikaw ng emotions. Don't let your emotions bother you or take control o andoon na pangunahan ka sa mga decision. Siguro, sorry sa term pero shut up and listen muna. Andun yung point na this is actually a learning time para sa'yo eh. And ang maganda dito kasi once na tinanggap mo yung ituturo sa'yo ng universe sa pamamagitan ng mga magiging partners mo, ang yung effect niya para sa'yo, hindi lang for that particular time. Magiging long-lasting siya. And it might also come to a point na yung natutunan mo muna sa kanila is masishare mo pa, excuse me, masishare mo pa sa ibang mga tao in the days to come. Kumaga, parang pay it forward. Kasi hindi mo naman babalik sa kanila eh. So, you will help to spread yung learnings na yun sa kanila, sa ibang tao naman. Now, we have your number 48, boys. Ayan. At sa mga marunong makinig, sa magiging pwede natin tignan na parang mentors mo na din. Sa mga marunong makinig sa kanila, you will also be placed in a position, afterwards na to malagay kayo sa position naman na kung saan kayo naman na yung magiging, ano bang term to? Titingnan ng mga tao. Ikaw naman, let's put it na parang gagawin ka subject matter expert. Or advisor, consultant, ayan. Yun yung pinakamagandang term. With regards to their personal plans and personal projects. Kasi andoon na nakikita nila na nagawa mo sa end mo na ma-utilize yung mga bagay-bagay and to make things better para sa'yo. So, andun yung point na i-acknowledge nila yun na, ay, si Pisces tanungin natin kasi alam niya yung ginagawa niya. Diba? So, ikaw naman yun na mapupunta sa pedestal, which is where you should be. Sabi nga sa number 18, serendipity. Yun yung position na dapat andun ka. Yun yung dapat yung place mo. That is where you are meant to be. Kasi nga, this is an growth or expansion na binibigay ng universe para sa'yo na in a way, medyo na siya, overdue na. Kumbaga sa buntis, 10 months na yung baby sa tiyan, kailangan lumabas na. So, medyo i-rush na siya ng universe para sa'yo. Although, medyo matatagalan nga kasi it's about magkakaroon around 7 to 9 more weeks yung effects pa neto. Kasi nga, ang isa sa magiging blockage mo from makuha to is your own emotions din. So, if you want na mas mapabilis yung process, keep your emotions in check. So, ang deities mo, si Saturn. 7, so karma, control, and a wish to restructure. And si Pegasus, number 18, friendship, freedom, and a wish to assist. Now, hindi ibig sabihin, sabi nga nung dalawang cards mo, hindi ibig sabihin na may nang tuturo sa'yo, hindi ka pwede magturo na din. Actually, it will be habang nagre-receive ka, para kang alulod na magpapasa ka din sa iba. So, kumbaga, it's a double training yung mangyayari, double wisdom. Kasi habang naintindihan mo siya on terms of nasa isip, sa utak, kapag na-share mo naman sa iba, mas lalo siya tumatatak sa puso mo. Which is yun yung ginagawa ko dati nung nag-aaral ako. Para mas tumatak yung inag-aaralan ko, itinuturo ko siya. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely.
And don't forget to subscribe, like, and share. Private readings po, Spellworks, message me. And Friday to Sunday, nasa Omay Gulay po tayo, Session Road for face-to-face readings. Pisces, thank you so much. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Goodbye for now.